tahimik minsan Yun nga po parang nilalagay mo yung sarili mo sa ano nilalagay mo yung sarili mo sa isang lugar na parang nagpatalo ka, yung pananahimik. Sa akin kasi, Monsi, kanina nga, meron, halos na pagsabihan ako ng isang kaibigan natin, hindi ko na lang banggitin kung sino. Sabi ko, kailangan ko na yatang lumabas sa BTV3. Kailangan ko yatang mabigay yung side ko. Kasi, hindi yata kilala si JB kung sino talaga siya. Sabi niya, lesson learned sa'yo yan. Kasi masyadong ang tahimik. Yung mga politiko nga, gumagamit pa ng placard, para lang makilala kung sino sila. Sa akin, mga katwiran ko kasi, ako yung tipo ng tao, na resulta lang lagi ang importante sa akin. Meron nga akong kwento nakapagpagawa po tayo ng comfort room sa tulong nung pinag-ambag-ambagan diyan sa Dorm 2B. Napakaganda yung palikuran. Dahil may issue na concern na tungkol dun sa VIP treatment kay Peter ko, na ang ganda-ganda ng kwarto niya pero hindi naman siya nakakatulong sa brigada. Saksakin na namin yan Parang may ganun pa. Sabi ko, wag. Kasi siya nagpagawa ng CR. Kahit na alam niyo nang hindi naman. Natuwa si Peter dahil nalaman niya na pinagkalat ko siya nagpagawa ng CR. Natuwa sa kanya yung mga tao. Pogi point sa kanya. Pogi point sa kanya dahil doon, inalakpakan po siya Inilabas ko siya. Mga kasama, itong kapatid natin, si Peter ko, siya nagpagawa ng banyo, nagulat siya, hindi palakpakan. Magkausap na kami. Sabi niya, maganda gawa mo Tulong ulit ako. Ano ba pwede pagawa? Kaya yun, nagduktong-duktong na. Pumutok siguro yung balita sa mga Chinese community na si JB, maganda kaibigan. Kasi pag tumulong siya, sasabihin niya, kayo tumulong. So, nagkanya-kanya ho yan. Si Vicente C, paayos ko yung 9B. Si Buratong, paayos ko yung 9B. So, si Vicente C, kinaibigan ka na rin. Oo, lapit sila. Ano ba yung may tutulong? Yung mga kaibigan sa labas, punta rito kasi po, ako naman hindi naman po sa, hindi naman ako nanggaling sa mahirap na pamilya. Pero hindi naman din po ganun kayaman. So, nasanay din po ako na meron akong mga nakakasama na may nakakaluwag sa buhay. Nung nakulong ako sa maagang edad, tuloy-tuloy po yung tulong sa akin kasi pwede nyo pong ipagtanong kahit sa Manila City Jail at saka sa Bikutan. Marami po tayong natulungan dyan. So, yun po. Nabanggit ko kanina na kahit saan manggaling nakakatulong naman sa mga kasama Siguro nagkaroon ng impresyon ng komunidad na to si JB Sebastian big time. Si JB Sebastian, big time. Si JB Sebastian, maraming pera. Kaya lang, hindi na ho napag-usapan yata kung ano yung nagawa ko. Hindi ko kasi yata kinikwento. Wala ho yata kasi akong pinagsasabihan. Mas maugong ho yung kwento na si JB Sebastian may sinapak. Si JB Sebastian may pinalo. Si JB Sebastian may nilusob. Pero hindi na ho aalamin kung ano yung pulot dulo. Yun ho ang lipunan. At ako'y naumay magpaliwanag. Talagang gano'n kahit nga sa media, di ba? Yung mga ginagawa natin maganda, katulad nun, talagang nag-effort kami mga staff ni director na sabi kasi ng director, magpa-interview na kayo. Sinabi namin lahat ng punto rito, ng rehabilitation, walang lumabas nun. Una sabi nila, hindi daw umabot sa editing. Baka daw kinabukasan. Kinabukasan, wala. Hindi talaga lumabas yun, yung sila Bobot Diaz, mga gano'n. Mabuti nga po at nalilinaw natin ngayon sa komunidad na sinasabi niyo po yung tunay na kwento, pero sadya lang talaga ang media baka nakalimutan lang talagang i-edit o hindi lang talaga lumabas. Kunin na lang natin sa ganun. Kaya lang, kailangan yata silang humingi ng paumanin sa atin dahil iba yung nagiging impresyon. Pero hindi rin natin masisisi kasi yung mga reporter. Sabi nga nung reporter, kami, nag-iipon lang kami ng balita, ina-edit nila sa news. Bigyan nyo kami ng programa. Sa kanila yun Kaya hindi rin natin masisisi yung reporter. No? Pero, ngayon, may inaasahan pa nga sa akin ng mga ibang mga balita, yung mga reporter, sabi ko, nakakadala yata. Pero sige, subukan ko. Nagpadala ako ng mga picture ni Cardinal Tagle kahapon na dumating. Hopefully, ilabas nila yun o nailabas na yata. Pero yung tungkol dito sa'yo, JB, at least, linawin po natin. Pero nasagot ko po ba ng maayos yung tungkol sa bahay? At ako naman, nakapagpaliwanag din naman ako. Ayoko kasi sabi ng kapatid ko, Kuya, napahamak mo yata si JB, di ba kaibigan mo yun? Sabi ko. Iyak si Mrs. Sabi ko, kaibigan natin yan. Kaya lang, alam mo naman ng media. Alam niyo naman media. Pero yung concern po talaga, kumbaga, tapos na po siguro yung akin. Okay, para malinaw pa. Yung sa iba po, yung sa ibang concern po. Okay, ganito pa, JB. Lahat po ng gusto niyo tanong. May tinanong din sa akin ng media na may nabanggit daw si Herbert na isang tao lang may kagagawa nito. Sa palagay mo ba ikaw yung tinutukoy? May nasa isip sa akin na dating director Maaring yun Maaring yun
Ah, maaaring... kung ipagpalagay na rin po natin kung sakaling ako. Oo. Ganito, kahit naman po walang sinasabi si kaibigang Herbert na ako yung pasimuno o ako ang nakakaalam nito, Oo. ipagpalagay natin na kung sakaling ako. Oo. At kung sakaling ako yun, tinatanong niyo po ba kung... Anong feeling mo? Yun nga po, Oo. kung maniwala o kayo o hindi, no? Itong si Herbert, naging magkaibigan kami matalik Oo. Pwede naman yan i-confirm sa community na minsan na halos gabi-gabi. Alam ko yun. Nagte-tennis kami, Oo, sabay kami oo, kumakain. Minsan may style pa yan na hindi ako kakain pag wala si paring GB rito, ha? Kaya ginagaya ko na kung paano yung salita niya. Kaya lang dahil nga doon sa tingin ko sa mga nakapaligid sa kanya, kinakakala nitong mga taong to dahil sa itinuturo ko yung tama kay Herbert. Yung maging matipid, yung maging simple. Tingin ko yun yung pinagsimulan ng problema namin. Dahil akala niya, yata, porkit wala na akong aircon, nagagalit ako sa kanya o nagtuturo ako kasi may aircon siya. Dahil akala niya yata, porkit wala na akong concert, akala niya na yata, nagagalit ako sa kanya kasi nagko-concert siya. Kasi meron nung mga series of events na nahulihan daw ng barel. Sabi ng opisina, itong mga tao na nakapaligid sa kanya. Oo. Sa batas naman, sa totoo lang, pwede naman niyang sabihin na hindi kanya yon dahil sa tao niya lang yon. Kaya lang, meron din nung isang insidente na nahulihan ulit ng barel. Ang problema, nagkaroon ng report at meron nung tayong pwedeng ipakita na sinasabi niya na, bakit lagi tao ko inuhuli nyo? Ang naging problema na tie up tuloy siya rin sa mga ibang hulihan. Na imbis na sana wala naman siyang alam. Oo. Bakit inaamin niya na tao yung inuhuli? Oo. Ito pa mo masama. Bakit daw yung tao ko hindi inuhuli? Yun nga, ganun nga. So, nakakarating lang ho sa akin yan. Kaya lang minsan, hindi ko naman ho pinapansin. Minsan naman daw ho, magsisearch or hindi ba papapasok yung dalaw. Pero laging ako yung nakikita niya. Siguro, minasama niya yung mga panahon na magkaibigan kami. At hanggang ngayon naman, kaibigan ang tingin ko sa kanya. Sa totoo lang ho, hindi ako nagagalit. Ako inaawa. At paliniwanag ko mamaya kung bakit ako naaawa. Kasi nga ho, nagkaroon ng impresyon na baka lahat ng pagkakamali niya, nasisisi niya sa akin. Baka iniisip niya na kaya siya nahuhuli, tinuturo ko. At siguro naiisip niya na baka hindi ako hinuhuli kasi malakas ako. Uulitin ko ho. Kasama yan sa mga ano. Uulitin ko ho. Kasama yan sa mga kumakalat dito. Sabi ko nga sa mga operatiba nating kaibigan, sabi ko dapat, pag nag-conduct kayo ng searching, at pag wala kayong nakuha, dapat may report din. Kasi nagmumukhang hindi nyo ako sinesearch. Ngayon tatanungin ng mga tao, si JB ba, malakas ba yan? Hindi. Sinesearch ko palagi. Sa totoo, naiiyak nga ho ako Sabi ko, bakit ganun? Minsan harap-harapan, kung kailan may okasyon, doon pa sinesearching yung mga tao ko. Kaya lang ako wala talagang nahuhuli. Kaya kung minsan, bossy, gusto nyo, tanungin nyo ako kung may baril ba ako. May baril ka ba? May baril ka ba? Parang ganito, salitang bilibid. Ebidensya ho ang pinag-uusapan dito kung sasabihin kong wala, sabihin ng mga tao pero ganun ho talaga ang tao mamangusga Yun lang cellphone. Kung naroon bilanggo dyan, tanongin mo, may cellphone ka ba? Kaya lang, ang usapin po rito, may nahuli bang baril sa akin? Wala po. Pangalawa, ang tanong, sinisearching pa ako? Palagi po. Ang problema, sabi nga dyan magaling lang yata si Commander JB. Ang mensahe ko lang po dito ganito. Kami naman po matatanda na. Hindi naman din kami mababait dati. Sana lang, kapag may mali, mali mo. Kasi hindi ko tayo talaga matututo. Kung makikita lang lagi natin palagi, yung mali natin, ihahanapan natin ng taong masisisi. Ibibintang mo sa iba. Well, totoo, nakakaawa din Naawa din ako sa kanila. Naawa po sa lahat. Tinanong nga po ako ano pakiramdam mo? Kaya, gandang tanong po niyan, di ba? Ano pakiramdam mo ron sa 19 na nandun? Sabi ko, nahabag ako unang-una sa pamilya nila. Dahil dinanas ko yan, magpapasko Mahirap pong malipat ng lugar. Ang nagsasaper yung pamilya. Ang problema ho nito, yung media. Kung drugin sila, ganun-ganun na lang. Kaya lang this time, may nagpupukol ng putik sa akin. Hindi ko naman pwedeng saluhin lang ng saluhin. Kaya lang sa gagawin kong depensa, baka naman may lalong maliin. Pero the rest nung iba ron, kaibigan ko. Iba ron, mga kaibigan ko matalik. Kaya lang ang tanong kung bakit sila nandoon, hindi ko alam. Ang masasagot ko lang kung bakit wala ako ron, baka ho kasi nakita na ng gobyerno, ng Bureau of Correction, na si JB Sebastian, gopi na. Matagal ka na nanahimik. Tahimik na. 2 taon na nga ako mga hindi 2 years ka nakikita na tumahimik. 2 taon. Kung makikita nyo po, ganyan ho kataas ang request ng mga taong yan. Pero isang JB Sebastian, wala. Tagal ka na nanahimik. Tahimik po ako. Kaya sabi ko, napagdusahan ko na yung dati kong kasalanan. Sama na naman ako. Mula nung umalis yata sa direct Opo.
Tumahimik po ako. Alam po ng community yan. Alam po ng community yan. Kaya hindi ko po matanggap na bakit ako ang pagbibintangan nila? Bakit ako ang sisisihin? Kaya lang ho, sabi nga tao lang. Tao lang, talagang ganoon eh. At tanggap ko po. Kaya lang this time, kailangan ko pong lumabas. Para lang po mabigyan ng luwag yung kalooban ko. Dahil ako po walang pakialam sa media. Sabihin na nila sa akin kung anong gusto nilang sabihin. Immune na rin po ako sa sinasabi ng mga tao. Sabihin nila gusto nilang sabihin, basta alam ko kung ano yung totoo. Ang nagpabigat lang po ng damdamin ko, yung nakita sa nationwide television na si Monsi, nagbigay ng impresyon na akala dapat. At ngayon natutuwa po ako dahil nabigyan po ng linaw yung issue na yun. Ako naman ganito, JB Ako kasi pinuputakti ng mga tanong ng tao, bakit to ganon? At least alam ko na isasagot ko. Kaya naman gusto ko na rin makausap din kita. Kasi nga ako pinuputakti ng tanong ng mga tao, at least alam ko na isasagot. Ganun nga. Pero ikaw, i-assure ko naman na yung mga efforts mo naman pagdating sa rehabilitation, nakaano lahat yan. Opo. At saka Monsi, lilinawin ko po. Record. Hindi ito usapin na ginawa ko para maidiin ng isang tao. Hindi po ito usapin na para mapagkumpara namin yung sarili namin. Nagkataon lang po na kailangan kong magpaliwanag, kailangan ko lang po ibigay yung side ko. At hindi ko rin gusto kung sakaling magbibigay rin ako ng impresyon na itong mga taong to ay merong mali sa kanilang proseso. Kaya ayaw ko magsalita. Kasi iniisip ko, kapag nagsalita ako, may madidiin eh. Kapag kinatiranan ko yung sarili ko, may mamamali eh. Kapag sinabi kong nananahimik ako, merong lulutang na maingay eh. Maniwalat kayo sa hindi. Nag-request ako sa opisina. Ibalik nyo silang lahat. Dalhin nyo ako ron. Kaya lang, hindi naman natin control yun eh. Papasalamat na ako kasi nagbigay ka ng time. Maraming mga tanong dito sa isipan ko. At yung ibang tanong na yon, tanong ng ibang tao, tanong ng media. Opo. No? So, sa unang-unang tanong sa akin, may tension ba? Talagang wala. Meron bang natanggap kang threat? No. Yan ang isang hindi ko pa natanong. Ayan po. May natanggap ka bang threat? Marami po. Bago pa mangyari itong problemang to, hindi ko naman ma-confirm. Of course, hindi ko naman ako mismo ang nakarinig. Pero may mga emisaryo po ito si Herbert na minsan niya na akong pinagbantaan at hindi lang ako, yung buong pamilya ko. Na sinabi niya na kung ako raw hindi mananahimik at patuloy daw akong kukontra sa mga programa niya, na hindi ko naman alam kung bakit niya sinasabing kinukontra ko siya, samantalang tuloy naman ng pasok ng mga kanyang instrumento, kanyang mga programa, uubusin daw niya yung lahi ko. Biruin niyo, meron nga isang eksena na yung anak kong babae nanonood. Ang sabi, Daddy, yan ba yung Herbert? Bakit namimigay siya ng pera para pagamot yung bulag? Diba siya rin yung nagsabing papapatay niya kami? Yung bata yung nagtatanong. Kaya sabi ko, maraming nag-exert ng effort na pagbatiin kami at pag-ayusin. Sabi ko, walang problema sa akin. Pero ang kailangan talaga magkaroon ng change of heart, si Herbert. Isa rin yan sa tinanong sa akin eh. Ikaw bilang pare, sabi sa akin, hindi ka ba nag-attempt na pagbatiin sila? Sabi ko, hindi ko pa sila pinagharap, pero kinausap ko isa-isa. Pero napansin ko na kung hindi mukhang malayo pa ang panahon para magkasundo, ang punto natin wag na lang sila mag-away. Oo. Ako naman lagi ko hinihiling. Wag na lang kayo mag-away. Kaya nga po, kumbaga, sige, magbigay na lang. Minsan nga, sinasabihan na ako ng mga tropa, putang, bakla ka na yata, o duwag ka na yata, kasi tinitira ka na, inaaway ka na, tinutulungan mo pa. Kasi paano tinutulungan? Raymond, laman ng TV station mo, siya pa din. Kasi hindi ko naman ayoko naman masilip na porket hindi kami nagkakasundo personal. Sabihin naman niya, tinitira ko siya. Or ang binibira ko yung show niya. Kaya tuloy lang. Pero napag-utusan po tayo ng opisina. JB, subukan mo nga kausapin si Herbert na baka kung pwede yung mga show niya, wag masyadong ganito. Sabi ko, susubukan ko. Pero mas maganda kayo magsabi, baka kasi masamain na naman eh. Ito, pangit man ho sa akin na parang nagpapaliwanag ako palagi ng side ko at tungkol dun sa usapin namin. Pero kung ito ho ang kinakailangan talaga para maging klaro yung mga issue. Ngayon yung para sa mga kaibigan ng iba pang nandun, ilinawin ko ho, wala ho akong kakayanan at wala akong kapangyarihan na utusan ang HOT, utusan ang NBI, utusan ng Department of Justice Secretary, ang Bucor, ang Kapulisan, na pumasok na sabay-sabay rito at ipahuli ang mga taong yan kung yun yung iniisip nila. Sana ho kung ganun ako kalakas, pinalaya na ako ng gobyerno. Pangalawa, kung sakaling iniisip nila na ako tawiwit, kung meron ho akong binibigay na impormasyon, kapalit ng pribilehiyong kung ano mang iniisip nila na ako ay pinoproteksyonan dito,
alam naman ho ng lahat kung ano nangyayari rito. Hindi lang naman ho ito impormasyon na tanging ako lang ang nakakalam na para palitan ng pribilehiyo na ganun. Alam ko, Monsi, naiintindihan nyo yung ibig ko sabihin. Kaibigan ko rin sila, kaibigan ko sila. At sana makagawa rin sila ng paraan at magkasama-sama sila ng pamilya sa mabilis na panahon dito sa maximum. Pero sana nalinaw ko yung concern. Yes. Nung nakaraang Biyernes, pinapunta ko yung mga madre doon sa kanila. Nagpadala ng, kasi tinangay sila doon, wala man lang mga dala kahit na ano, kahit toothbrush, wala man lang. Pinapunta ko yung mga madre doon. Gusto kong pakita sa kanila na may concern din ako. Hindi nga lang sila nakausap ng mga madre, pero nagkita naman, nagkawayan lang. At yun nga, pinapunta ko doon yung mga madre. Sabihin, parehas tayo, mahal ko sila, mahal kita, lahat ng bilanggo, gusto ko magkasundo tayo. Talaga lang, yung unang tanong lang sa akin ng reporter na may tension, gusto ko lang talagang wala yun. Opo. Gusto ko rin mapaliwanag siguro na napaiyak ko yata yung asawa mo sa panonood ng TV. Hindi ganun. Natakot po eh. Natakot hindi po. ganun, JB. Salamat po. Ako naman po magtatanong, Monsi, isang maiksing mensahe para naman sa mga kasamaan natin na nanonood ngayon. Ano po ba yung mapapayo ninyo sa mga kasama natin? Kung ano po ba yung tama, ano po ba yung sapat, o ano po ba yung akma na paraan ng pamumuhay rito sa maximum para maiwasan natin yung mga ganyang issue o yung mga ganyang bagay? Okay, unang-una, no, ang mga salita ng tao dito, pwedeng pakinggan ng iba at madagdagan, parang chismis ba, na kuminsan nakakasakit kahit hindi totoo. O si JB, ganyan-ganyan. O kaya si ganito. Kung wala tayong pagbabasihan, tumahimik na lang tayo. Halimbawa, masakit sa loob kayo sabihin nila, may listahan. Anong listahan yun? Kasama si JB sa listahan. Bakit? Nakita niyo ba yung listahan? Yung mga ganun ba? Huwag na tayo magkalat ng mga impormasyon sa mga kapatid ko dito, ha? Huwag na tayo magkakalat ng mga impormasyon na wala naman tayong pinagbabasihan. Na wala naman talaga tayong tunay na masasabi nating basihan. Sana kung meron tayong ikakalat, yung mga mabubuting layunin ng bawat isa. Halimbawa, hindi ko naman sinasabing ipagkalat natin na pinapunta ko yung mga madre doon para bisitahin. Hindi ganoon. Pero wag naman kakalat na, si Monsi nakipag-usap kay JB. Bakit? Ano si Monsi, ginamit pa ni JB para lang hindi yan ang susunod di ba? Ayan, no. Actually, JB, akong nagnais na makipag-usap sa iyo. Salamat po, Monsi. No, hindi mo ako pinatawag. Nagpunta ako dito, no. Pero gusto kita makausap dahil ayoko talaga na may tension dito. Lalong-lalong ngayong Kapaskuhan, tahimik tayo. Gusto kong ma-assure dito kahit na si Director Sir, tahimik sa loob. Tahimik sa loob. Kahapon nag-usap kami ng director. Sir, anong basa mo sa sa pulso ng tao sa loob? Sir, magpapasko, tahimik, mayroong mga Christmas party, mayroong malulungkot, maraming malulungkot. Pero kahit paano, sir, walang tension. Walang tension. At alam ko na ina-assure mo rin sa akin yun. Opo. At gusto ko lang pong iparating na ako isa rin po sa nalulungkot at hindi ko kinatutuwa na meron tayong mga kasama na nawalay sa atin. Meron din tayong mga kasama mismo sa komando na nandoon. At lalong mas mabigat sa akin na mapag-isipan. Kaya hindi rin masaya yung Pasko ko. Pero at least nabawasan dahil nga yung impresyon na si Monsi Pinahamak daw ito sa amin ng kapatid ko. Kuya, pinahamak mo yata si JB. Di ba kaibigan mo yan? Hindi, sabi ko, sorry JB kung ganun nag-impression na. Pero alam na natin, may lesson na naman tayo natutuhan dito, lalong-lalo na sa amin. Sa pangalan ng opisina ng chaplain, kasama ko si Father Jerry Cosal at mga staff ko sa opisina. Bumabati kami ng isang mapayapa, maligayang Kapaskuhan sa mga kapatid nating patuloy na nasa bilangguan, nasa piitan. Kasama rin ang aming panalangin sa inyong pamilya. Umasa kayo na ako ay nandito para sa inyo at tutulungan natin ang bawat isa sa atin ng sambayanan ng New Bilibid Prison ay manatiling malinis ang imahen, bagamat may mga pagdurusa rito, talagang buok ng pagdurusa ito, meron din namang lugar na tayo nagtutulungan, nagmamahalan. Ipakita natin to, lalong-lalong na ngayong Kapaskuhan, na handa tayong tumanggap ng pagkakamali, tumanggap tayo sa mga taong nagkamali, tanggapin natin ang bawat isa bilang kapatid. Sa Kapaskuhan din ito,
pinapahatid din sa atin ng ating mahal na Director Franklin Bukayo, ang pagbati sa inyo. Bagamat hindi siya nagpapapasok dito, siya ay laging concern, may isipan na para sa ikabubuti ng lahat. Nawa po, maging mapayapa, maging maligaya ang inyong Pasko. Merry Christmas! Thank you po, thank you.